May tawo nga patay yaw. Tawo nga patay. Isang bangkay ng lalaki ang nakitang palutang-lutang sa Baybay, Tangalan, Aklan ngayong umaga. Agad na rumisponde sa lugar ang mga taga-Tangalan Police Station. Dito kami sa Baybay, bahagi ng Tangalan sa may barangay, ano ito Dar? Dap-dap, Baybay. Barangay Baybay. Sa may Gibungan, mayroon daw patay na nakita dito sa lugar. Karira daw, sabi niya. Ayos eh, super. So ito na po kami ngayon, pupunta dito sa lugar kung saan nakita itong bangkay ng isang sinasabing lalaki. Awak dia lagi asyik. Police Captain Monyen de Joseph. Ma'am, anong nangyari po dito? Sir, good morning no. Sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Magandang umaga. Nandito kami ngayon sa Purok 4, Barangay Baybay dahil may nai-report sa station na may nakita na Gindagsa daw mga parang ano yung term na gindagsa tama, daw, gindagsa. yung naanod na bangkay. So upon arrival sa crime scene, nakita naman natin na on a stiffening stage na yung body. Together with the MDRR personnel, na-confirm na rin. But siyempre, kailangan pa rin ng doktor makita na ma-confirm na dead na yung tao. So, with my investigators, pwede tayong tanong sa kanya. Sige, si Sir Mihares. Yes, Sir, good morning. Paano po Sir, ano po ang information na natanggapin po kanina? Yun nga, ang sabi ni Ma'am kanina, naka-receive kami yung tawag galing sa concerned citizen na may tao daw na naanod dari sa Sitio Gibuangan, Barangay Baybay, Tangalan. Siyempre immediately, kay ba naman yung MD, RMO, nag-proceed kami dari sa area para kandakan investigation para ma-check namon kung regarding sa report nga amon nga nabaton. So sa amon nga pag-abot, So pagdating po, pagdating namin dito, nakita namin yung bangkay na dito na sa gilid ng tawag dyan, Baybay. At during namon sa amon nga assessment, assess naman kay bahan namon yung MD-RRMO, na-found out naman nga wala man mga injuries or no sign of mahambal natin foul play. Negative man, ay tumawag kami. Yung ginawa pa pala namin para ma-identify yung identification niya, nag-contact kami sa mga different station at sa mga yes sir, at saka sa mga intel, lalo na sa intel ng Kalibo na tumulong sa amin sa identification ng biktima na si Mikey Fortes na taga Laguinbanwa West. So paano po yan Sir? Anong plano ngayon ng pamilya po? Sa ngayon sir, yung pamilya pakadto na sa police station para makunan pa namin ng ibang detalye about sa biktima. So walang foul play ito sir or ano iimbestigahan pa ba natin? Yes, imbestigahan pa namin yan, patuloy pa rin. Pakandakan pa namin ng post-mortem examination. Pag gusto pa ng pamilya ng autopsy, sa kanila na yan. Pero isabihin namin na kung gusto nila na ipa-autopsy, kung may nakita sila na something, sa kanila pa rin yan.
Ba't ang layo ng lugar nila no, na paano daw siya napunta dito? Yan lang ang alamin pa namin sir, hindi pa namin masabi kung bakit na dumating siya dito, Napadpad padpad siya dito. So may posibilidad sa ibang lugar siya na galing tapos napadpad lamang dito sa Baybay Tangalan? Hindi ko lang masabi niya sir, pero ay yung biktima kasi taga Lagin Banwa West. Ano man siya pa? Yes sir. Sabi ng ibang mga tao, malayo pa raw dito kanila sa Baybay yung bangkay. Hindi naman sir, itanong ko lang mamaya sa nakakita kung ilang mga kalakalayo. Posible ba sir na high tide nang nalunod tong biktima sir? Yun lang ang hindi ko masabi sir kung high tide nalunod. O posible sir, posible. Kasi malayo yung Oo, punta posible ng oh. katawan ng biktima. Yes sir oh. Kailan pa daw huling hindi nakauwi sa kanilang bahay to? Yan pa sir yung i-verify namin sa pamilya mamaya. Oo. Sir, sa investigation niya, sir, mga ilang oras na itong palutang-lutang? Hindi ko lang masabi pero siguro yung mga hindi pa 24 hours siguro. Hindi pa 24. Kasi hindi pa bloated yung katawan sir, no? Hindi pa 24. Sa ngayon yan lang. Ang mangyayari nito ngayon po? So, yung mangyayari is antayin na lang muna natin yung family. So, i-process natin ng tama yung body, no? So, we are relying dun sa magiging resulta ng ating postmortem and if possible autopsy to confirm na walang foul play. Pag makumpirmang may foul play, palalahiman talaga ang investigation, ma'am. Yes, so syempre, pag may foul play, we are going to start from the bottom. Discover kung paano siya napunta dito sa Tangalan. Ma'am Munyeng, thank you po. Thank you so much and God bless. Pagdating sa police station ay nakausap namin ang kapamilya ng biktima. Duda ang pamilya na may mga taong nagdala sa baybay sa biktima. Ayon sa impormasyon ng pamilya, bago raw maiulat na nawawala ang biktima, ay may lumapit raw dito na hindi nakikilalang tao sakay ng motorsiklo at tricycle. Bitawag ko no imaw idewang ko ate pasakit tricycle. Sambilo ko sa nakamotor, sambilo nakatricycle. Ang pumano din ko no. Kahapon ko no kahapon. Mga ano oras na napag-estimate? Oo, basta mga last 2 yata, last 3. Sino mo ginubuo yung istorya? Ina sa kalsada ko no, mga pungko-pungko. Sa kuwait ninyong bagay damping ito? Wa, sa among baryohol, sa kalsada. Barangay Hall, ita Laging Banwa. Ayon dito sa nanay ng biktima, bandang alas 2 hanggang alas 3 ng hapon kahapon habang nakaupo raw dyan sa may tabing kalsada, itong biktima ay nilapitan ng mga nakamotorsiklo at nakatricycle na lalaki at inanyayahan itong biktima at sumama naman. At yun na ang huling tagpo na nakita ng pamangkin nitong biktima. So inaalam pa ng mga kapulisan sa kasalukuyan kung may kaugnayan itong mga nakatricycle, nakamotorsiklo dito sa nangyari sa biktima. Samantala, ayon naman sa barangay captain ng Lagin Banwa, itong biktima ay mabait raw ito at wala ring bad record sa kanilang lugar. Kung may mga party-party na, matay moron ka agto, gabulig. O kung may okasyon, gabulig, inom-inom man doon. Tapos ay kung tapos inom ay matulog, matay mauli dayon. So doon yan ang routine. O everyday, kung si matarong gawarang imaw, naman sa barangay, libot-libot, baligya, may mga mabuti-buti kung ano. So di man ang daily routine yun man. May pagkaisad ka kay hambag ko ang nanay, may nagsampit kuno kahapon ka na. May idea ka. Suwag without ideas. So hambag na kay na man lang ako na sayran nga may nagsampit kuno pero wag dagat idea gid kung sino gid na nagsampit. Oo. Personal mo sir na nuro initial mong assessment sa natabo nga ra may crime ayan sa personal ba initial. So far wag dagat idea gid sir. So wag dagat mga aspeto ko ano natabo gid ka na. So, may nabalitaan ka ba si kung may agrabyo imaw or ano tuyo man na ko nag-pick up imaw? Pinagkatawo na to ka. So wag gid adiga so may mga kontra mo si mabuot man may pagkaunga. So wag gid bukod pag-away don. Pag kung sugo mo matay mo katuma matay mo doon gid. Wala ka pang malit right? Wa matagid makapangmalit wa gid mo. Mabuot yung barangay may report ayan mission before nga may Nakatakdang isailalim sa postmortem examination ang bangkay ng biktima. Dito malalaman ng mga kapamilya
kung meron bang mga sugat sa katawan itong biktima. Sakaling kung anuman ang makita ng doktor at makapagdesisyon pang isailalim sa autopsy ang bangkay ng biktima, ay nakahanda naman raw ang ating mga taga-Philippine National Police sa Tangalan. Sa ngayon ay nasa morgue na ng isang punerarya ang biktima, habang nagpapatuloy naman ang pagkalap pa ng mga impormasyon at investigasyon ng ating mga kapulisan. Ako si Kapobreng Archie Hilario at ito ang PV News Online.